Hey guys! Welcome back to another video, and for today, since nag-start ng school ni Bugoy, ihahatid namin siya. For the first 2 weeks, wala pa siyang transportation na available. So, magko-commute muna kami if may pasok si daddy niya. So, pag may pasok naman si Mark, siya yung naghahatid sundo sa Bagets. But for now, samahan nyo kami na mag-commute and ihatid si Aaron, and at the same time, hintayin na rin siya hanggang sa uwian niya. And magko-commute lang din kami pa uwi. And of course, wala naman tayong mapag-iiwanan kay Alicia, so kasama na rin siya sa ride for today's video. O, diba? Everyday yan. Nakakaloka lang. Kasi after ko i-prepare yung mga baon nila Bibay and Dayla papuntang school, gigisingin ko naman si Aaron if hindi pa siya nagwawala habang nagpre-prepare ako ng breakfast or ng lunch for the girls. And kasama na din yun yung pag-prepare ko ng lunch for Aaron. As usual, yung favorite niya na not sesame balls, but it's a parang Korean rice ball siya na may seaweeds, ganon, may sesame oil ng konti. And ayun, after bumaba sa bus station, lakad lang siguro wala pang 8 minutes walk, and then nandiyan na tayo sa school. Yung blue na may railings, yan na yung school ni Aaron. And I'm very happy na schoolboy na siya, and excited siya pumasok every day. Pag ginigising mo siya sa umaga, sabihin mo magi-school time na siya, nako, excited na siya, babangon siya talaga at magpapa-change ng damit. Ayan, so since naka-stroller kami, gumamit kami ng lift na ang sikip, hindi ako kasya. But that time, naibaba na namin si Aaron sa classroom niya, and si Aaron, pag nakita niya na yung teacher niya, hindi ka na niya papansinin. Papasok na, hahawak na siya sa kamay ng teacher niya at papasok na siya dun sa classroom niya. And ayan, so kami, ang target namin ay hanapin yung library cafe. Kasi dun kami mag-i-stay since 2 hours lang naman yung waiting time namin para ma-dismiss yung class ni Aaron. So, dun kami maghihintay. And of course, lakad-lakad pa more. Ditong time na to, sobrang haggard ako kasi umiyak na si Aaron ng umaga. So, ayun, napagod na yung medyo na-drain na yung energy ko ng mga time na yan. Ano ka? Ayan. So, maglalakad na kami papuntang library cafe. It's still early in the morning, but then we need to go lang talaga ng walk. More walking. And so far, na-enjoy naman namin yung pag-commute namin kasi parang naging routine na lang namin na ganito yung gagawin, ganyan. Pupunta dito, after ihatid si Aaron, magkakape kami ni Alicia, and na-enjoy namin yung downtown kasi maaga pa yun, so walang masyadong tao, and hindi ganun kainit. Kasi fall season na, so medyo malamig-lamig na ng konti, hindi naman super lamig, mga sweater weather lang, mga ganon. So, ayan. Si Alicia na-enjoy na din yung view kasi nakakakita siya ng maraming cars, maraming trees, and ayun, samahan nyo na lang kami maglakad. Ayan, tatawid na lang kami. Madali lang dito kasi maliit lang naman ang Red Deer, so hindi ka naman aabot ng mga 20 minutes walk para lang pumunta dun sa destination mo. Very chill lang yung walk namin kasi hindi naman kami nagra-rush para lang yung alam mo yun, hindi kami naghahabol ng oras. But anyhow, ayan siya. Sasaktuhan na lang namin na stop and pwede kaming tumawid. So, yung library cafes, just on the other side of Sorensen Station, yung bus station dito sa downtown. So, madali lang siyang hanapin. Actually, nadaanan ko na to kapag nagpunta kami ng mga therapy ni Aaron and then pupunta ng bus station. So, madadaanan tong public library dito sa Red Deer. And that's good thing that they also have library cafe. Kasi ito yung pinakamalapit. But next time, we're gonna have to try a different cafe para naman maiba naman. Ayan.
Nung dumating kami maaga pa, siguro mga 7-8 minutes early kami. And nung nag-open na, ayan, pasok ka naman sa loob. And as usual, si Alicia ay dedede habang nagsi-cellphone. At sana, ang wish ko lang kay Alicia na, alam mo yon, maging behave siya dyan sa stroller niya. I know, si Alicia gusto palaging karga. But then, ang gusto ko lang na magstay siya dyan para naman maka-chill-chill lang ako ng konti. Ganun. So, nag-order ako dito ng food, breakfast, heavy breakfast. There's roast beef sandwich, there's mushroom, cream of mushroom, and a cappuccino. Ayan siya. Ini-enjoy ko pa yung paghigop ng sabaw. Wala pang tao sa library. Sobrang tahimik. And yung dito sa library cafe in fairness, masarap yung pagkain nila. And mabait din yung server. And ayan, dahil nga nagwawala na si Baduday, nagpakarga na siya at siya idedede daw. At ako hindi na rin makakain ng maayos niyan kasi nga nagwawala na si Alicia. So after ko lang kumain, naglakad-lakad na lang kami kasi hindi mo na siya ma-stay sa stroller ng matagal. Gusto niya na bumaba. So instead of bababa siya, bawal na makulit sa library. So instead na bababa siya, binalik ko siya sa stroller and then ilakad-lakad ko na lang siya. And buti na lang, ang library ay katabi lang ng City Hall which has a park or madaming flowers, madami siya makikita mga flowers, ganyan, garden. Dito kami. Actually, diretso na kami papuntang school and then doon na kami maghihintay. Pero sabi ko, sige, lakad muna tayo dito sa may City Hall para naman maiba naman ang paligid ni Alicia. Baka sakali makatulog. Ayun lang, nag-stroll lang. Mahirap, but it's a challenge for me as a mom. Alam mo yung mahirap pero pag naging everyday routine mo na, hahanap-hanapin mo na yung ganong routine na ay ganito, o sasakay kami ng bus, okay, pagkahatid ay kay Aaron, o maglalakad na naman kami, kakain kami ng breakfast, tapos pagkatapos maglalakad na naman kami, magpapatay ng oras, papahabulin ko si Alicia ng, alam mo yun, patatakbuhin ko lang siya dyan ng maayos. Tapos, pagkatapos, ano daw? Ayan, nung nakita ko na nasabi ko, ay 10:30 na, medyo okay naman na. Sige, pasok na, na tayo. Bumalik na tayo sa school para sunduin si Aaron. Total, doon na tayo maghintay, ganyan. So, pagdating doon, nag-milk ulit si Alicia while waiting. And alam nyo, ang init. Sa umaga malamig, pagdating ng tanghali ay napakainit na. Ang weather dito sa Canada, pag fall, malamig sa umaga, mainit sa tanghali, sa hapon medyo medyo malilim na, so medyo malamig lang. Pagdating ng gabi, kala mo pa-winter na. Ayan, nasundo na namin si Aaron yan, and papalik kami sa bus station kung saan kami bumaba kaninang umaga. And doon kami sasakay ng bus pabalik doon sa aming bahay. Ayan siya, behave na ang Baduday, and of course, si Kuya Aaron ay nandiyan sa likod. Ayan na, ang bilis ng transition. Pagkadating sa bus, ayan, tulog si Alicia sa biyahe. Buti na lang, alam nyo ba, si Alicia ay sobrang nagsusukayan kapag nasa biyahe. Pero, feeling ko, nasanay na siya sa bus. Dahil hindi naman, alam mo yun, hindi naman ganun katagal yung biyahe. And kahit hinto-hinto siya, nasanay na siguro siya, hindi na siya nasuka. So ayan, nagpababa na si Aaron sa stroller. Si Alicia ay tulog pa, so we're gonna leave her there. Tatapatan ko na lang siya ng electric fan. And ayan, sobrang ang ingay na ng mga aso niyan dahil naiwan sila. Ayan, na-excite ang mga aso. Naiwan ang mga chuchu. And total may naiwang baon si Aaron. Pero very good siya, kumakain siya sa school, nababawasan yung baon niya. And pagdating dito, siguro sa sobrang pagod niya, nauubos niya pa rin yung baon niya. And ayan, pinapakain ko sa kanya para hindi naman sayang. Ayun ang today's ganap. Nakaka-haggard but it's all good. Have a good day. Bye!